Alright, mga kapsat. Usapang Robin Hood pa din tayo. Usapang Robin Hood. Pakinggan natin si attorney, Professor Antonio Contreras. Ang topic niya, usapang, hi! Robin Hood Padilla, ano na? Pasok, Professor. Magandang gabi po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at syempre sa mga followers ko at mga subscribe ko sa YouTube ay team replay na po kayo. Pero malamang pati yung mga friends ko sa Facebook ay nag-abang. Pero nagpaalam po ako sa atin, di ba? Noong Lunes sabi ko gagabihin tayo yun dahil nanood muna tayo ng impeachment trial kanina. So ang sakop ng ating pag-uusapan ngayon kahapon at ngayon, pero nakasentro po sa isang senador actually. Although pag-usapan pa rin natin yung nangyari kahapon. Si Senator Robin Hood Padilla. Talagang grabe, 'di ba? Yung mga nakikita natin na mga ginagawa sa Senado. Pero kahapon, nagsimulang magtestigo si Melvin Matibag ng NBI at inaasahan sana ng maraming tao. Maraming na-frustrate. Sabi ng iba, wala naman daw masyadong naidagdag, masyadong walang pasabog kasi siguro inaasahan nila na sasabihin ni Matibag kung sino talaga yung kinontrata ni Sara Duterte. So, maraming disappointed. Ako naman, iba ang pananaw ko I think natahi ni Matibag na may ginagawang NBI na yung banta ni Sara Duterte ay nag-create pa na lumikha pa ng isang problema na mayroong implikasyon sa national security. Para sa akin yung mas mahalaga Kasi alam mo, marami ang nakaka-misinterpret. At yung malungkot pati mga senador, parang iba yung tingin nila, parang kailangang mapatunayan na mayroong kinontrata. Hindi nga yun yung point Ang point sa betrayal of public trust, yung mismong pagbabanta. Kahit pa yun hindi seryoso, kahit pa hindi namatay, kasi ang kondisyon noon mamatay muna si Sara Duterte. Kahit walang kinontrata, the mere fact that you uttered those words is already enough ground for betrayal of public trust. Pinagkanulo mo, ano ba yung otay ng isang government official? Di ba? Nilabag niya yung kanyang oath. Ang sabi ng iba, wala namang kwentang bantayan. Sige nga, kayo nga. Kayo ba kapag binagbantaan kayo ng isang tao na kapag may nangyari sa kanya, meron na siya nakausap para patayin ka? Pag kititiwalaan mo ba yung taong yun? Sabi nga, lalo na yung mga DDS, pagtitiwalaan mo pa rin ba ang isang tao na sinabihan ka na oras na may mangyari sa akin, meron akong kinausap na patayin ka pati pamilya mo. Aber nga, tingnan natin kung anong gagawin mo. Ganyan ang ginawa ni Sara Duterte. Diba? Kung ordinaryong tao lang yan, katulad nung nangyari sa Ginoong Nas, ay talaga naman pinaluhod pa yun sa, yung hinuli pa yun Diba nung panahon na marami nagbabanta kay Rodrigo Duterte, diba hinuhuli agad? Hindi lamang si Sara Duterte, diba ang natuklasan natin kahapon, pati si Baste, diba? At may kaugnayan tong mga to, di ba? So it's not the issue. I'm kind of bothered by the fixation of some senators and even the people that you need to prove that indeed may binayaran o may kinontrata o mayroong kinausap. Inamin na nga ni Sara Duterte may kinausap siya. Di ba natatawa nga ako kanina? Kasi ang bira ng depensa, pati ng ibang senator judges, yung issue na si Las Cañas daw ay nagsinungaling. Okay, na hindi daw mapagkakatiwalaan. Although sa tanong naman ni Risa Ontivero, sino nga si Melvin Matibag, hindi porket ikaw ay nag-iba ng iyong testimonya ay ano ka na, hindi ka na nagsasabi ng totoo. Baka naman nung una natakot ka lang, hindi ba? So hindi porket nagbabago ng testimonya ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Masyado na. Ay sabi nila nagsisinungaling itong si Sara Duterte, yung kanyang depensa nakaangkor sa fact na wala naman siya ang kinontrata na papatay sa mga Marcos. O ibig sabihin niya nagsinungaling siya kasi di ba sinabi niya na meron na siyang kinausap. So yung pagsisinungaling ni Las Cañas pinagdidiskitahan. Pero yung pagsisinungaling ni Sara Duterte na yun ang angkor ng depensa nila ay hindi. Di ba? Talaga may mga problema itong mga taong ito Kahapon, si Pia Cayetano umandar na naman. Si Pia Cayetano yung lata, araw-araw may gagawin yan Hanggang, hindi ba, walang sense of self-reflection yung ali Di ba? Kahapon, imagine binasto si Gerbel Ruistro. Ano ba ang beef ni Pia Cayetano? Ang beef ni Pia Cayetano ay ginamit yung affidavit ni Las Cañas nung nagte-testify si Melvin Matibag. Pero ang hindi maintindihan ng ali at hindi maintindihan ng depensa at hindi maintindihan ng marami ay hindi yun inoffer na evidence ng prosecution. Yun ay inoffer lamang bilang kasama sa testimonya ni Matibag na ginamit niya para mag-imbestiga. Hindi naman porket binasa, kaya hinahanapan ng, alam mo ako hindi ako abogado, pero alam ko yun, hindi hinahanapan ng unang, hinahanapan ng notaryado ba yun? Hindi yung notarized, bakit yun yung dokumentong sinamit sa ICC?
Kaya lang nung nabanggit si Las Cañas ay dahil sinabi ni Matibag na siya ay nag-imbestiga at ang kanyang isa sa mga pinag-imbestiga namin niyang pag-imbestiga yung affidavit ni Las Cañas. Hindi naman yung ino-offer ng evidence, hindi naman yung ino-offer ng prosecution to be marked. So and the fact that it was legitimately accepted by the ICC, which is a global court, means that it has a standing at pinirmahan yun ni Las Cañas. So, si Pia, sabi niya kahapon, hindi mo dapat ginagawa yan. Pinagalitan si Gabriel Ruiz. Sabi ni Luis, may I respond? No need. Parang binastos. Alam si Pia, kahit anong malaking problema dito sa babaeng ito, hindi ko alam. Anong nangyari sa magkapatid na to? Si Alan Peter at saka si Pia. Buti na lang ang kasama ko sa PTB4 ay si Lino, yung matino naming general manager. O si Lino, yung parang sabi ko kabastusan. Di ba? Binarang nga siya ni Jesus Cordero eh. Kasi ang sabi niya, hindi, nagtanong na ako. Para sabi ni Jesus Cordero, parang walang tanong. Di ba? Hindi ka naman nagtatanong. Hindi mo sinagot yung tanong, nasagot. Parang, teka muna. Right? Parang, alam mo itong si Pia Cayetano sa kasi Alan Peter at saka si Robin Padilla na nasa likuran ko ngayon, ay talaga yatang nag-aabogado talaga sa, hindi na talaga obviously na nag-aabogado sa mga Bistado. Ayaw pang aminin halatang lahat. Alam mo, basahin, hindi ba sila nagbabasa sa social media? Ang nagpapaniwala na lang na objective sila mga DDS eh. Agree. Tapos ito ngayon si Robin Padilla kahapon, yung isang araw di ba ito ay nag-ano na ng kanyang hinagpis at hinaing. At kanina bumanat na naman. Kitang-kita mo talaga na dididepensa niya ang mga Duterte. Di ba? Of course, andun si Bongo. Na parang iniisip ko nga minsan itong mga senator judges, hindi ba nila naintindihan ang pinagkaiba ng clarificatory question, sa interjection, sa cross-examination. Kasi ang clarificatory question, hindi mo pinapabulaanan, hindi mo tinitest ang credibility ng isang witness. Kina-clarify mo lang. Meron ka na lang nililinaw. Kunyari, ano bang pangalan mo? Ganyan. You are just clarifying. Yan clarificatory question. Tingnan ko nga ang aking mayroon akong kodigo diyan eh, 'di ba? Ang mga clarificatory question ay ito ay tinatanong para yung testimonya ng saksi ay maging mas malinaw at hindi maging vague. Hindi nito layunin na i-challenge o hamunin ang witness o mag-introduce ng bagong ebidensya. Halimbawa, nung sinabi mong he, sinong nire-refer mo? Ganon. Pwedeng pa-specify yung date na nang sinabi mo. So, ang purpose nito, para lang ma-ensure na yung testimonya ay accurately understood. Yan ang clarificatory. Ano naman yung interjection? Ang interjection, ito yung form of examination na kung saan procedural ang tutok. So may inobjekan ka, na question, you call attention to a violation of rules, you request that a statement be stricken from the record, you raise a point of order. So ang interjection should not become an opportunity to argue facts or question a witness. Pag na-interject ka, it's a procedure. Sa isang impeachment trial, ang allowed lang sa senator judge ay clarificatory question at interjection. Hindi sila dapat nagko-cross-examine. Kasi ang cross-examination, adversarial yan. It's a formal questioning of a witness by the opposing party. Bakit opposing party ba yung mga senator judge? Its purpose is to test the witness credibility, expose inconsistencies, challenge accuracy, elicit favorable admissions, or weaken the opposing party's evidence. And leading questions are generally permitted on cross-examination. So, direct at cross. So, ang distinction dito, ang direct at ang cross-examination, yan ay para lang sa mga opposing counsels. Hindi dapat yan ginagawa ng isang senator judge. Eto ngayon si Senator Robin Padilla, sa Senator Bongo kanina, na parang pinapaliwanag na nila yung di umano'y pang-oombag na nakita naman natin ni Sara Duterte doon sa sheriff. Parang nira-rationalize nila. Diba? Na, ano ba yun?
Kaya lang naman daw ng ombag kasi pinakausapan daw yung sheriff na i-move ng 2 hours yung pag-evict dahil itong mga to binaha at may namatay. Na para bang, teka muna, at kahit na ganon, hindi ba pwedeng pagsabihin lang ni Sara Duterte, ba't kailangan siyang manuntok? Diba? Parang di niya justify nila lahat. So therefore, ang tanong dito, kung ganon, merong tendency ang Sara Duterte na mang-ombag o mag-threaten kapag siya stress o siya may galit. Yan may karapat-dapat maging vice-presidente at o kaya maging presidente. Pero ganun pa man, ito mga senador na ito, para na silang mga nagiging opposing counsel. Di ba? Tama. Para sasabihin ngayon ni Senator Robin Padilla, sana hindi one-sided ang prosecution. Para bag ako'y natawa. Tingnan mo, nagtatawanan yung mga tao sa kabila. Kasi nga, Diba? bobo. Kasi nakakatawa. Senator Robin Padilla. Matatawa Ang ka talaga. prosecution, kaya nga yung prosecution nga ni, di ba? Prosecution nga ni. Ay, Diyos ko po. Naka po. Prosecution, their job is to prosecute, so they took a side. They are an opposing counsel. Their opponent is the defense. Naturalmente, you expect them to take a side. Kaya nga tawag sa kanila parties. Ang tawag sa kanila opposing counsels. Kasi meron silang side. Ang dapat walang side ikaw, Robin Padilla. Ang yung kasamahan na si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Bongo, si Jaime Marcos, si Loren Legarda. Di ba? Kayo dapat ang mga walang kinakampihan. Kasi kayo ang mga judge. Kaya nga dapat ang ginagawa nyo, clarificatory question lamang. Ano ba yan? At interjection lamang, hindi dapat cross-examination. Hindi nyo dapat kino-cross-examine ng mga witnesses. At hindi dapat kayo nagkakampi. Alam mo, sa totoo lang, ang mahal ng gasolina ngayon, di ba? Hirap ang bayan. Tapos ngayon malalaman mo yung buwis na pinaghirapan natin ginagamit sa pagpapasweldo sa ganitong mga senador. Agoy. Tapos ngayon, number 1 sa survey. Number 1 sa survey ng Pulse Asia. Talagang, minsan naisip ko talaga, ang dami talagang bobo. Maggalit ako, gagamit ko yung word na yan, bobo. As in, B-O-B-O. May kasabi sa akin, masyado na daw kung gumagamit ng bobo. Ay talaga naman, ngayon kung magagalit at tinawag kitang bobo, ay huwag ka. Professor, hindi lang bobo. Bobong bobo. Bobong bobo. Diyos ko po, Rudy. Kaya siya pinagtatawanan. Kasi bobo nga. Kaya siya pinagtatawanan. Sa sobrang kabobohan talaga niya. Magpabobo. Huwag ka maging bobo para hindi ka matawag na bobo. Kasi may mga tao na huwag mo tawagin bobo, lalo yung mag-double down, lalo boboto sa mga Duterte yan kasi inaapi sila. Pues okay, di gawin nyo, do it. Para sa 2028, meron naman tayong bagong presidente na tayo ano na naman. Wala namang kaparalakan na mangyayari. At kung maghihirap uli ang bayan, kung maghihirap pa rin ang bayan at hindi mag-improve, abay kayo may kasalanan doon. Tama na lang, yan ang example. Si Robin Padilla, naging senador. Binoto ninyo. Tayo mo ngayon na napapala natin. Hindi ba? Ay, nako. Nakakainit ng ulo. Buti na lang bukas walang impeachment trial. Magpapahinga tayo na matagal-tagal kasi sa Lunes, zona ng Pangulo. Siguro naman pag-usapan natin doon sa usapang politika, zona ng Pangulo. Sa Martes, wala ring trial dahil bibigyan naman daw ng pagkakataon ng minorya para magbigay ng kanilang kontrasona. At pagkatapos, okay, sa Miyerkules na. So parang 1 week, at least 1 week na makakapahinga kasi nakaka-stress minsan eh. Alam mo pag ako nanonood, ako yung nasa amin ko may bias ako. Nasa isang side ako eh. Sa side ako ng prosecution. Malinaw yan dahil opinion ko yun eh. Hindi naman ako judge. Kasi sa totoo lang, ako kumbinsido na hindi karapat-dapat si Sara Duterte manapili. Kaya sinasabi na masyado ka ng bias, bro. Eh talaga naman. I am an opinion writer. I write opinions. And ano ba ibig sabihin ng opinion? Opinion. Hindi man ako wish. Meron ako pinagbabasehan, pero yan ay inaral ko. Lahat ng sinasabi ko may batayan yan. At hindi ako bulag. Kapag mali ang ginagawa ng kakampi ko, ay sasabihan ko. Kaya ito ang issue dito tungkol sa BIR. Aba, Pangulong Marcos, payagan mo na yung mailabas. Kasi kung hindi, para bagang ano ba yan? Diba? Pirma na ni Marcos. Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa na. Yun na lang pwede natin gawin sa nangyayari sa bayan eh. May mga joker. Clown. Mga clown. Makakapagpahinga tayo ng ilang araw na walang Professor, impeachment. mga clown. Kasi nakaka-stress kapag nagsasalita na si Alan at si Pia at si Robin Padilla at si Amy. Loren. Well, si Lori nagsalita. Si Camille Villar naman yata yung nagsasalita eh. Parang yung dalawang Villar naghati eh. Yung Mark Villar parang doon pumapanig sa parang ano, nung Maringgan eh. Sa bagay yung naman magkapatid parang committee of silence yun. Yung mga para sila mga flower vase.
Pandecorate. Bongo pa, si Bongo. Pati si Bongo nagsalita kanina. Si Mark Villarato one time nagtanong, pero sa kami lang hinihintay ko, di ba? Parang ginagawa mo doon, nagpapainit ka lang ng upuan. Pero kung ang magiging intervention niya ay katulad naman ng intervention ni Robin Padilla, manahimik na lang siya para huwag na siya nakakadagdag sa stress. Sana hindi one-sided ang prosecution. Namutawi sa labi ng isang senador na siyang dapat ang walang pinapanigan sapagkat siya ay senator judge. Agree. Ganyan na tayo. And to think that this man is number 1 in the surveys just for Number senator in 2028 is just a damn indictment na ang daming bobo at tanga na botante. Wala tayong magagawa. I tell you, maggalit na kung maggalit. Total lang magagalit sa akin yung matagal nang galit sa akin. Anyway, meron sabi sa akin, hindi bila ako natatakot ako si Sara Duterte maging presidente. Ako'y matanda na by that time. Ano na ba ako by that time? Na in 2028, 67, ganun ba? Hindi naman ako natatakot sa mga ito eh. Diba? Mas maganda nga yun kasi mas marami akong pwedeng isulat. Diba? Sanay na tayo sa ganun. Pero sana naman magkalaman ang isip ng mga tao. Sana sa susunod na survey, medyo maging maganda naman. At babawiin ko ang sinasabi ko. Kapag yung mangyari sa survey, mga katwiran ang lalabas. Pero habang ganito na, Diyos ko, kung sino pa yung mga number 1 yung mga ganyan, di ba? Imagine pagkakatiwalaan, mataas ang pagtitiwala kay Sara Duterte sa survey. Diyos ko, parang iisipin mo, more than half ng Pilipino pinagkakatiwalaan siya. Di ba? Ay nako, ewan. Siya, sige na. Magkwento na lang ulit sa Biyernes. Sa Biyernes, may usapang politika. Sa umaga tayo magkikwentuhan. Okay? Kasi walang trial. Okay? So, sana nakapagturo kasi yung kaisipan na plus yung mga puso at napabago pa na sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Sabi sa akin ng Lasal Teach Mind, ano ba ako nun? Napadigay ako. Touch hearts and transform lives. Okay? At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Okay? Maraming salamat po at lagi kayo nagsusubaybay sa akin. Doon sa mga nainis at magagalit sa akin at ako na naman na ibabash, fine. Hindi ko nga alam kung bakit kayo nanonood pa sa akin na nainis lang kayo. Ako kasi... Salamat, Professor. Sa mga naniniwala sa amin ni Professor. Professor Contreras. Sa mga naniniwala na si Robin Hood ay bobo, press 1! Sa mga naniniwala na bobo itong si Robin Hood, parehas kami ng stand ni Professor Antonio Contreras. Press 1! Okay, salamat, Professor. Countdown tayo. Next topic tayo, Absat.